Si President BBM ay sumugod mga sangkay doon sa isang hospital sa Quezon City. Yan, ayon po dito, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinuntahan daw po ang East Avenue Medical Center sa Quezon City. So anong mayroon mga sangkay? Ayon po sa report, inobserbahan daw po, pinuntahan ni PBBM itong East Avenue Medical Center para po maobserbahan ang ongoing development, okay, nitong implementation ng Zero Balance Billing Program. Ito napaka ano na ito mga sangkay, no? Napakagandang malaman na mismo ang presidente ng Pilipinas ay tinitingnan. Ayan po, tiningnan daw po ni Pangulong Marcos ang development nitong East Avenue Medical Center. At syempre, para po makita ng aktwal ang Zero Balance Billing Program ng ating pamahalaan. Nako, matindi po itong nangyayari ngayon mga sangkay. Malaking pasabog po ito sa buong bansa. Kasi sino mag-aakala na for the very, very first time, nangyayari na po yung ating mga iniisip lamang po noon na posibleng maganap kapag si BBM na ang Pangulo. Kagaya nito, mayroon pong tinatawag na Zero Balance Billing. Anong ibig sabihin yan? Kapag ka ikaw ay na-hospital, lalo na kung ikaw ay miyembro ng PhilHealth, dahil halos lahat naman ngayon may PhilHealth na, di ba? Kaya kayo, yung mga wala pang PhilHealth, nako, kumuha na kayo. Ngayon, mga sangkay, ang gustong gawin ni BBM, wala nang bayaran lahat ng mga mapupunta sa hospital. Medyo nag-alala nga po dito yung ibang mga doktor kasi iniisip po nila na, teka lang, Mr. President, paano kaya gagawin yan? Kaya bang i-maintain ng pamahalaan? Actually, guys, kung pera lamang po ng Pilipinas ang gagamitin dyan, hindi talaga kaya. Magkano lang naman ang budget ng Pilipinas? Isipin nyo, sasagutin lahat po ng mga bills ng mga pasyente sa mga DOH hospitals. Di po ba mga sangkay, napaka-dami nun? So, ilang milyon ang gagastusin yan sa loob lamang po ng isang araw. Di ba? Kaya naman mga sangkay, nakakalula itong nangyayari. At isa lamang po ang nakaka-excite dito, mga sangkay. Marami pa pong mangyayari sa last 3 years ni PBBM na magugulantang ang lahat ng mga Pilipino. Ito alam nyo guys, sa sobrang laking pera na kailangan dito, ang tanong dito, saan ang gagaling? Ang tanong dyan, hindi kaya galing na ito sa Marcos Wealth na mga programa? Isipin nyo, napakarami pong program ngayon na talagang nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Maliban dyan, marami pa pong maliban sa Zero Balance Billing, marami pa pong mga benepisyo mula po sa PhilHealth. At sino mag-aakala na kahit yung dialysis, libre na po ng pamahalaan? Di ba dati, binabayaran yan? Ilang beses nagpapadialysis yung mga kababayan po natin na may problema sa kidney? Sa isang linggo. 2 ba o 3? Kung doon, binabayaran po yan ng tigda 2,000 po ata yun per session. Pero ngayon, mga sangkay, libre na. Sa panahon lamang po yan ni PBBM. At ito talaga nakakalula. Zero balance billing. How come, guys? Paano ito nangyari? O kahit po yung mga DDS dyan, magugulat. Kasi syempre, hindi lang naman po mga pro-government ang na-admit sa hospitals. Maging yung mga anti-Marcos na-admit sa hospitals. So kahit po yung mga taga-Batikos, nakikinabang dito. Diyos mio marimar. Hindi po ba? Kahapon nga lang, nandun si PBBM sa EVMC, sa Tacloban. At ito rin po ang kanyang ginawa. May pinuntahan din po siya, may sinugod na hospital. At ayon po dito, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban upang personal na masaksiyan ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing. Kita nyo yan, mga sangkay? Sa ilalim nito, libre na ang hospital bill at wala nang babayaran ang mga pasyente sa pampublikong ospital. Tiniyak nito na may abot kaya at maayos sa serbisyong medikal para sa bawat Pilipino nang hindi pinapasan ang mabibigat na gastusin. O, kita nyo? Ito mga sangkay, ito si ate. Swerte ni ate, na-highlight po siya dito . Alam nyo kung magkano yung bill niya dito? Ayan po si ate, Ito. Alam nyo kung magkano mga sangkay yung babayaran dapat ni ate? Ni madam? Nasa almost 500,000 pesos sa hospital. Pero pagkabayad niya mga sangkay, pagpunta niya po sa
Pagpunta na po sa cashier, zero na po. Wala na pong babayaran. So, ganyan po katindi yung administrasyon ngayon. This is the first time, mga sangkay, na nangyari yan sa Pilipinas. Wala pong ibang pangulo na nakagawa niyan. Si BBM lamang. Yun ang mag-aakala. Libre. Diyos mio, Marimar. Napakaraming ngayon, mga sangkay, nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Na mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, no, kahit itong nakakatuwa, kahit po, taga-Batikos, di ba? May mga DDS dyan. Batikos ng Batikos, pero nakikinabang po sila. Di ba? Ang nakakatawa pa dyan, kinukonekta nila sa Malasakit Center ni Senator Bongo. Guys, hindi po ako against dyan. Approve yan sa akin. Pero kung ikukumpara po natin yan dito, pambihira dito na. Kasi eto guys, hindi po yan yung tipong tinggi-tinggi lang. Kundi talagang limas ang babayaran mo. Wala ka ng babayaran. Ganyan kalupit yung programa ni PBBM. Na ang tanong ko dito, guys, saan nanggagaling ang pera? Ito na nga ba ang Marcos Wealth? Well, di naman po aaminin ni PBBM yan. Diba? Hindi naman po aaminin ni Pangulong Bongbong Marcos yan eh. Baka sabihin nga lang yan, hindi ko alam yan. Sino ba nagpaalat yan? Pero syempre, obserbahan po natin yung mga programa. Saan kumukuha ng pera niyan? Kaya bang sagutin ng gobyerno yan? Kung pera lang ng Pilipinas ang sasagot niyan, hindi po talaga kakayanin. Hindi kakayanin. Isipin nyo na lang, gaano karami yung mga pasyente sa buong bansa, tapos gagawing libre per day? Bawat segundo ata, bawat minuto may nagbabayad po na pasyente. Ang bira, ganun kalaki ang babayaran. Tapos kung gagawing libre yan, ewan ko lang, hindi malimas ang kaban ng bayan. Wala na tayong magiging project niyan. So, nagdududa talaga ako, mga sangkay. Ang tingin ko talaga dito, yung Marcos Wealth ay gumagana na nang hindi po natin alam. No? Minsan nga, sana nga po may announcement dyan na ito na yon, ang pinapambayad nating ay mula sa Marcos Wealth. Sana may ganyan no? Kaso hindi naman po mangyayari yan. Obserbahan na lang po natin yung mga programa ni PBBM. Nakakagulat Di ba nakakagulat talaga ito? Napakaraming mga programa ngayon ng pamahalaan na nakakapalaisipan saan nanggagaling yung pera. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.